Umalis ng buhay nang bumalik bangkay. Grabe. Chief, eto, dumulog na po sila no, sa isang sikat na broadcaster, pero dismayado po ang pamilya dahil binigyan lang po sila ng referral ng staff. Ito po ang salaysay niya, Chief. Ako po si Marivic Limbo at ang aming pamilya ay humihingi po ng tulong kay Chief Persida V. Rueda Acosta tungkol po sa nangyari sa aking kababatang pinsan na si Jonalyn Respecia na namatay po sa Dammam, Saudi Arabia. Ang sabi po kasi ng employer na namatay po siya dahil sa stroke at nag-bleeding daw po yung ugat sa utak niya. Yun ang sabi ng agency na tumawag sa papa ni Jonalyn. Tinawagan po ng isa naming pinsan na OFW din sa Saudi ang employer ni Jonalyn. Ang sabi po ng employer, okay lang daw. O si Jonalyn nagpahinga daw kasi pagod at gusto niya itong makita pero bawal daw pong makita. At tumawag ang agency po sa papa ni Jonalyn noong August 1. Namatay na daw po ang pinsan namin. Pero pagdating po ng bangkay, nakita namin ang medical record. Napatay na pala noong July 26. Naku, patay na pala. Pinapalalabas na buhay pa. Yes. Okay, sinasabi employer, but may cover up. Yun, at pagkakita po namin sa bangkay ay kahina-hinala kasi ang dami ng pasa sa katawan at lalo na po sa leeg niya. Kaya pina-autopsy. Po namin, lumabas po na sinaktan at ginahasa pa ang dahilan ng pagkamatay ng aming pinsan sa Saudi. Karumal-dumal ang pagkamatay. Kaya humingi po kami ng tulong. Meron pa po kasi siyang isang anak na naiwan, 15 years old po at nag-aaral. Sana matulungan niyo po kami. Ayan. Ayan, pakita natin, Enoch, Yes yung po. Yan, makikita niyo po ang naging resulta o yung autopsy report na isinagawa ng PNP Regional Forensic Unit ng Palo Leyte. Yan. Okay, Doc RP, andyan, merong pa-interpret nga natin yung forensic report, matama ng pagkakagawa ng ating mga kasamang soko sa region Leyte. Region Palo Leyte. Doc, ayan, meron sa head and neck. Doc, ano ba yan? Incised Meron wound. pong sugat, may mga sugat po sa ulo at ang cause of death ayon dito ay asphyxia by strangulation o sinakal po. Yun. Pero may mga bumbog muna, no? Meron din po dito. Meron. Tapos sa genital area. Sa genitalia ay may fresh laceration, no? Mukhang may pinasok po na bagay sa kanyang are, no? Maaring rape ito, no? Okay. Ayan. Mga kababayan, yan po ang interpretation ni Doc RP sa forensic report. At ito po, pinapakita ba natin ang kanyang bangkay? Sa pasintabi po, medical content sa mga viewers natin. Pasintabi po, para lamang po makita natin ang mga pangyayari talagang ganyan po. May mga nangyayaring walang katarungan at karumal-dumal na kaapihan ng ating mga OFWs, lalo mga kababaihan. Kaya nga po sana po, wag na po mag-abroad ang mga kababaihan, may asawa o dalaga man, sapagkat marami na po ang nabibiktima sa ibang bansa. Bumabalik ay umalis nang nakatayo, babalik po ay horizontal na. Nasa linya po natin ang kanyang pinsan, si Rosemary Abanag na taga-Samar. Si Marivic Si po. Marivic. Ayun. Si Marivic. Ayan. Marivic, pasok. Hello. Yes po, ma'am. Nailibing nyo na ba? Magandang hapon po. Nailibing na po ba nyo, Marivic, yung inyong kaanak? Hindi ko maano. Nailibing na po ba nyo? Yes po, Chef, nailibing na po siya. Opo. At ang soko po ba ay nagsampa na ng kaso? Wala pa po, siyempre, sa abroad yung Alam nyo ba kung Wala sinong pa po. suspect? Alam nyo ba sinong suspect? Hindi. Hindi po namin alam. Wala pa pong ma'am, linaw ma'am, kung Opo. walang kaso pa po ma'am, kasi wala po kaming abogado ma'am, at saka nagpunta po kami sa DFA ma'am, wala pa pong ngayon ma'am, klaro, kasi through email lang po ang namin ma'am Okay, DFA kayo pumunta. Atin pong gagawin dito, kagaya po, meron isang rape victim, buhay pa. Sa Dolly po kami nakipag-ugnayan. Nandito po si Director Rebelin Ramos Dakpano para tulungan kayo na makipag-ugnayan. Nasaan ba kayo? Nasa Samar? Hindi, nandito po ako ngayon ma'am, sa Cavite po ako ngayon ma'am. Pwede kayong samahan po ng aming mga abogado para makahingi ng ustisya sa Dole. Kilala nyo ba yung domestic company dito? Di ba nakausap nyo? Yung Hindi pa po
Hindi pa po, ma'am. O ito, si Direk Takpano, Reb, kausapin mo. Magandang hapon po, ma'am. Alam niyo po ba kung anong pangalan po ng agency niya nung umalis po siya? Opo. Yan. Ganito po, ma'am. Tatawagan ko kayo mamaya kasi sa Cavite po kayo. Ipapaasikaso po muna namin kayo doon sa lawyers namin sa Cavite kung ano pong distrito namin ang pinakamalapit sa inyo. Kunan natin yung statement, ha? Kukuhanan po kayo nila ng statement ninyo para yun po ang i-endorse po natin sa kay Secretary Benvenido Laguesma. Ayan. Saka meron pa po yung chief, yung bagong gawa na kay Secretary. Yung Department of Migrant Workers. Ayan, nandiyan yung kaklase ko, si Baby San Jose. Ople San Jose. Ayan. Doon Yes po. lalapitan po natin po yung mga ahensyang yan, ma'am, para matulungan po nila kayo. Makipagtulungan po kayo at kailangan natin ang kopya niyang forensic report na yan. Meron namang kopya na at yan ipalabas na nga natin. Gagawan po kayo ng statement ng abogado ni Direk Takpano dyan sa Cavite. Saan po ba kayo sa Cavite? Dito po, ma'am, sa Bacoor, Cavite Ayan, po. may opisina po tayo dyan sa Bacoor. Sino bang district head na dyan? Si Attorney Bandal po. Si Attorney Bandal. Ayan, Attorney Bandal. Si Pagan mo. Okay po. Sige po, tatawagan po kayo ni Direk Takpano ngayon kung anong araw at oras kayo pwede makipagkita kay Attorney Bandal ng Bacoor, Cavite. Ang mayor po dyan ay si Mayor Strike Revilla. Pwede natin patulungan din tong pamilya na to, ha? O sige po. Okay po, ma'am. Thank you po Thank you ng po. marami, ma'am. Basta may action po tayo. Hindi tayo papayag na hindi magkahustisya yung pinsan mo. Pinsan? Ayan, sige. Okay po, ma'am. Yung asawa po ba niya nasaan? Wala pong asawa, ma'am. Ay, talaga? May Single anak. mom. Pero May yan anak po sa isa. yan ay nakitang may press laceration Kaya yan, hindi naman pwedeng kahit may anak na walang rape. Ayan, may press laceration. Ibig sabihin, Dok, di ba may force pag Yun, may puwersa. Yun, sige po. Kasi pag walang puwersa, pasintabi sa mga bata, may natural lubrication. Yan, napilasan So, sa puntong yan ay, yan, talagang mayroong prima facie evidence of rape. Okay? Sige po. Ma'am, antayin yung tawag ni Direk Takpano. Kukontakin muna niya si Attorney Bandal para maging maayos ang pagtakbo ng pagtugaygay nyo sa hustisya. Sa daan ng hustisya. Okay po? Marami. Salamat po. Okay.